Pero, para mas maunawaan natin, iba yung words about God. Pag sinabing, ano ang mga salita patungkol sa Diyos, yun yung logos. Yun yung word na nagsasabi kung sino si Jesus. Ikaw kapatid, sino si Jesus? Sa Bible. He is God. That's the logos. Sabi nga sa John 1, siya ang salita na nagkatawan tao, siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Siya ay kabahagi ng Diyos Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. So yun yung logos, yun yung words about God. Pero pag tinanong, sino sa iyo si Jesus? Ibang usapan na yan. Personal na sa iyo yan. Sabi ni Dr. Yonggi Cho, in the Greek language, there are two different words for word, logos and rhema. The word was created by the word, logos of God, logos in general, word of God, stretching from Genesis to Revelation. So yung Bible, literally, logos yun. For all these books directly or indirectly tell about word or Jesus Christ. By reading the logos from Genesis to Revelation, you can receive all the knowledge you need about God and His promises. But just by reading, you do not receive faith. Diba, faith comes by hearing. Pero ang sabi ni Dr. Yonggi Cho, hindi porket nabasa mo yung Bible, you receive faith right away. Tingnan natin, pag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng isang pastor na almost 50 years na naglingkod sa Panginoon at nakulong pa nga ito sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ibig sabihin niya? Mula sa isang pastor na nagpe-pray ng bike hanggang sa daan-daang bus na pupunta sa church niya, madaling araw pa lang. At hanggang ngayon, yung church niya ay lumalago. Anong ibig sabihin niya, no? You have received knowledge and understanding about God, but you do not receive faith. Romans 10:17 shows us that the material used to build faith is more than just reading God's Word. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Yung sinabing word dito ay hindi na logos. Sa translation ng Greek, ang ginamit na dyan ay rhema of God. So ano yung pinagkaiba ng logos at rhema? In this scripture, word is not logos but rhema. Faith specifically comes by hearing the rhema. So, Jesus has 12 disciples. Every one of them heard the logos. Pero one of them betrayed the logos o si Jesus. Sino yun? Si Judas. Iisa lang ang teacher nila, iisa lang nagtuturo sa kanila. Pero bakit sa iisa lang na tumatanggap, ay iisa lang ang nagtuturo, iisa lang ang si Jesus, pero bakit may isang nag-sway or nag-drift apart or nag-fall away sa kanyang pananampalataya? He knows the Word of God. Alam niya yun eh. Pero he didn't receive the rhema, yung personal message sa kanya ng Panginoon. At I'm very disturbed sa isang post ng isang church or isang group page na Christian ang kanyang background. Nabalitaan niyo yung namatay na comedian? Tapos nag-aano siya ng mga INC. Tapos, etong page na ito, ang sabi, bluntly said, there is no justice outside God. Tapos pinost niya yung tao na namatay. So, in my thinking, parang, yes, that's right, tama, that's the logos, no? Na talagang walang hustisya kung wala ka sa Panginoon. Eh, yung taon to, sabi nila, hindi naniniwala sa Diyos. So, parang itong church na ito, itong group of people na ito, they bluntly saying na, parang, so I want to be safe in saying this, pero sinasabi nila na wag nang maghanap ng hustisya ang pamilya na ito dahil walang hustisya ang mga taong hindi naman walang takot o naniniwala sa Diyos. Siyempre, hindi ko maiwasang mag-comment. Ako naman kasi, hindi dahil pakilamero ako, pero I always remember, we are peacemaker. Hindi tayo peacekeeper. Hindi kayong parang nagkakagulo na, tahimik ka pa, tapos wala kang sinasabi.
Iba yung peacekeeper. Talagang gumigitna ka para itong gulo na nangyari, hindi para mang-away, kundi mamagitan ka sa maling nangyayari. So this church, sabi ko sa kanila, sir, tama po ba yan? Dahil kung tama yan, kung pupunta ka sa punerarya at ikaw ang magtuturo, yan po ba sasabihin mo? Kasi kung tama yan, yan ang sasabihin mo sa punerarya, sa pamilya habang nagdudusa sila. Sasabihin mo na walang hustisya para sa mga taong walang takot sa Diyos. So, alam niya yung Word of God, alam nila yung justice. Pero, ikaw ba kapatid, no? Gagawin mo ba yon sa harap ng pamilya na, ito sa impyerno po ito. It doesn't matter that you know or you have knowledge about God. Pero if you don't have knowledge of God or you don't experience God, madami ka lang alam, head knowledge ka lang, magaling ka lang, pero yung buhay mo ay hindi ayon sa buhay ng Panginoon, I don't think Jesus will do it. No? Judgment comes in the church nga, sabi ng Lord eh. Judgment comes in the house of God before the unbeliever. Ang talagang ang dinidikdik ng Panginoon, mga church di ba? Mga churchgoers, mga religious people. Pero yung mga sinners, sinasamahan niya, pinupuntahan niya. So, sabi ko doon sa post na yun, I can share the truth, the justice of the Lord, pero not in a manner na sasabihin mo yan. Sabihin mo na ang tao may pag-asa para sa mga taong namatay kung tatanggapin mo si Jesus. Pero napaka unsympathetic mo naman. Na sabihin mo sa impyerno po ito, dahil wala siyang takot sa Diyos. Walang hustisya para sa Kanya. Pero I don't think, kung ikaw naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ka ganun ka. Yes, you have the knowledge about God, but when you experience God, you don't have just knowledge. You also have or experience God Himself in your life. So maraming ganyan, maraming churches na alam nila yung salita ng Panginoon, makikipagdebate pa sa iyo yan. Pero hindi mo makita yung pamumuhay ni Kristo sa buhay nila. So sabi nga dito, ang rema ay iba sa logos. Iba yung alam mo sa naranasan mo. Kakaroon ng impact sa buhay mo. Next po. So dito natin itinuro ni Pastor Yonggi Cho ang pinagkaiba ng logos at rema. Bakit kailangan yung malaman yan? Bakit daw kailangan natin malaman yan? Sa dami-dami ng pwede niyang isulat sa libro, sa kanyang ilang dekadang paglilingkod sa Panginoon, bakit sinasabi ni Dr. Yonggi Cho na kailangan nyo ma-differentiate yung pinagkaiba ng Word of God na logos o Word of God na rema? In John chapter 14 verse 6, the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Now, this is logos. Ang logos ay truth, katotohanan. Yun. Plain truth. Kung ano yung nasa Bible, yun yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ito yung rema. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Sinasabi dito ng author yung mga Israelita noon. Hindi nila naranasan yung kapahingahan ng Diyos dahil sa kanilang hindi pagsunod. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow, and it judges thoughts and attitudes of the heart. Now, sabi dito, itong Word of God na ito ay rema. Pag sinabing rema, hindi lang ito totoo, it is alive and active. Iba yung katotohanan na, ayun lang yung totoo, absolute. Absoluteness of the Word. Pero, iba kapag yung salita ay buhay na sa buhay mo. Nararanasan mo na ito. Paul reminded Timothy
sa isang letter, sabi niya, umabot kasi kay Paul, na mayroon daw mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi maganda yung motibo. Now, hindi pa masettle to ni Paul dahil nasa malayong lugar siya. Pero sabi niya sa sulat, hayaan mo sila magsalita ng Word of God. Kung sariling hangarin nila yung gusto nila maitaas, ang mahalaga, nasasabi nila yung katotohanan. Hayaan mo muna sila. Darating din naman ang katotohanan sa buhay nila. Ang mahalaga, nasi-share yung gospel, yung mabuting balita. So, in that story, sinasabi ni Paul na bago mo matanggap yung rema, mahalaga, natanggap mo kung ano muna yung logos, yung katotohanan ng Word of God. Tayo, sinasabi natin, nakilala natin ang Diyos, well, first, before mo malaman kung ano yung specific na sinasabi sa iyo ng Diyos, kailangan alam mo muna yung salita ng Diyos. Yung logos, yung the Word of God. Logos first, before rema. Ano yung logos first? Yung logos, yung mismong word, yung Bible. Mga sinulat ng apostles, mga prophets, mga disciples ng Panginoon. Ayun yung logos. Kaya hindi ka pwede magrema muna. Kaya I doubt people na nagsasabi na parang, ito ang salita ng Diyos, pero di mo naman binabasa yung Word of God. It starts first on how you read and understand, delight in the Word of God before you experience the specific Word of God individually to you. So read first the Bible. Basahin natin ang Bible. Okay naman, Pastor, magbabasa naman ako ng Bible. How serious was it? Is it as serious sa ibang bagay na ginagawa natin? Kasi, marami tayong pwedeng i-feed sa sarili natin, di ba? Pamilya, or profession, business, situation. Ako, aminin ko sa inyo, I'm distracted by nangyayari sa nation natin. Talagang very disturbed. Umiiyak ako at nalulungkot ako. Yung patriotism spirit talagang nag-aano sa heart ko. Pero minsan, di ko na maiwasan, mas nagde-delight pa ako manood ng balita or mga updates, mga lawyers na nagbibigay ng kanilang opinion sa nangyayari sa bansa kaysa sa Word of God. Kaya, ayun, ako inaamin ko na parang there are times talaga na kung hindi ka focus or hindi ka immerse sa mismong logos or Word of God, ay madidistract at madidistract. Talagang hindi mo may iwasan na hindi mo marinig kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo dahil nakatuon sa iba yung tenga mo. Parang ngayon, marami kayong naririnig sa paligid. Pero naririnig nyo ba ako o naririnig nyo ang Panginoon? Just like the disciples of Christ. Judas heard Jesus. Pero na-receive niya ba in his heart yung Rhema word? Yung personal na mensahe? Buti na lang ang tinanong ng Panginoon ay si Peter, hindi si Judas, no? Kasi tinanong niya, sino daw ako? Sabi ng mga tao, ikaw daw isang propeta, ikaw si Elias, at kung ano-ano sinabi nila. Pero tinanong niya si Peter, pero ikaw, Peter, sino ako? You are the Son of the living God. Ibang-iba. Very personal. That's His Rema. Yun yung talagang mensahe ng Diyos sa puso niya. Kaya pag Rema, kapatid, mas powerful yun. Kesa sa Logos. Pero there's power in the Logos as well kasi yun yung katotohanan. Kaya nga, mahalaga ako na pastor nyo na nagtuturo ng tamang Logos. Kasi kung ako pa lang, yung Logos nyo mali na Rema nyo. Pero kapag hanggang nandun ka lang sa Logos, hindi ka din mag-grow. Kailangan umabot ka sa Rema. Kailangan umabot itong salita na ito, hindi lang katotohanan, maging buhay ito sa iyo, active, sobrang tulis na ito, tumatago sa kaluluwa at sa espiritu.
Hindi sa damdamin, hindi sa emosyon. Ang sabi, tatagos ito sa soul, nandyan yung espiritu, ay nandyan yung iyong emotion, nandyan yung mind and will. Tatagos pa yan, hindi lang doon, sa espiritu mo mismo. We are blessed, we know the Logos of God. To God be the glory. This church, we know the Logos is true. And last, 2 days ago, may na-encounter akong Chinese. Ang intention ko talaga, magpe-play ako ng worship song. Ang plano ko nga, i-play yung DCAS, yung Chinese program nila tanghali. Sabi ko, sakto, Chinese program. Paparinig ko sa kanya kasi gospel yun in a Chinese word. Pero, doon pa lang sa worship song na pinapatugtog ko, sabi niya, is this Christian song? Sabi niya. Oh yeah, that's a Christian song. So, tinanong niya, are you Christian? Yes, I'm Christian. How about you, sir? Before, I was a Christian, but not now. O yun, kwentuhan na kami, ganyan. Nalungkot ako sa kwento niya. Pero, syempre, I'm blessed na somehow we know the name of Jesus Christ. So, that's, malaking factor na yan. Lalo na sa China. Sabi ko nga, you are known in very well, persecuted country kayo pagdating sa Christianity. Oh, sabi niya, yes, persecuted yung family namin noon. Sabi niya, pero ngayon hindi na ako Christian. Tapos nagkikwentuhan kami, may narinig ako sa kanyang rhema word ng Panginoon. Sabi niya, I have this testimony. Doon ko na nag-hook yung tenga ko. Testimony daw niya, nung bata daw siya, 7 or 8 years old, meron siyang fever. At sinabi sa kanya ng magulang niya, mag-pray ka kay Jesus. So nag-pray siya kay Jesus. Pagka-pray daw niya kay Jesus, instantly, gumaling siya sa fever niya. At alam niyo successful na siya, graduate na siya, at nagbi-business na siya. Marami na siyang nakakalimutan. Pero yung rema, yung experience niya kay Jesus, nung 7 or 8 years old siya, nung kinikwento niya yun, hindi, nakikita ko sa mata niya, buhay na buhay. Yung experience na yun. Now, this is the difference, mga kapatid, ng Logos and Rema. First, importance is, ang alam niya yung Logos, Jesus is healer. When you pray to Jesus, in Jesus' name, gagaling ka because He is God. At na-encounter niya, naranasan niya ito. Kaso nga lang, as we talk on, nag-usap-usap kami, oneness sila, they don't believe in Trinity. Naniniwala lang siya na mamahalin siya ng Panginoon kapag umaatin siya ng Sabat, nagpo-foot washing siya. So, maganda yung unang logos niya, Jesus is healer. Doon, masasabi niya sa sarili niya, totoo si Jesus. Hanggang ngayon, kinikwento niya Kung hindi totoo si Jesus. Kaso, nangyari ang problema, doon sa ibang logos niya. Ibang word. Kaya siguro, lalapit lang siya kay Jesus pag may sakit siya. Pero kung lalapit siya kay Jesus bilang Lord and Savior, bilang Diyos na nagmahal sa Kanya, nagkatawan tao para sa Kanya. So, I end up sharing the Word of God. Sabi ko sa Kanya, you know the difference of all religion. Christianity is the only religion. Muslim, you do something to be saved, to go to heaven. Buddhist and other religion, but in Christianity, you don't need to do anything to be in heaven. God did everything for us to be in heaven. You just need to believe and put your faith in it. So yun lang, sinabi ko iniwan ko na sa kanya yung bahala na siya. Ang mahalaga, narinig niya yung logos, pero iba kapag rema. So, mga kapatid, mahalaga kaming preacher, pero, mas mahalaga yung rema sa'yo ni Lord. Kapag ikaw ay nakikinig ng Word of God, focus to the voice of the Holy Spirit. Hanapin mo yung salita niya. Now, ang problem, paano ka magkakarema kung wala ka sa church Sunday? Talagang wala talaga. O kaya naman, nasa church ka, pero hindi ka nakikinig sa preacher kasi ayaw mong pakinggan yung preacher. Or doubtful ka sa preacher, talagang mahihirapan ka kumuha ng rema. Pero,
it's still possible. There is a moment na encounter ko yung leader ng G12 sa Pilipinas. I heard a lot of things about him. Pero I said to myself, Lord, I know this guy has a lot of issue. Pero I want to hear a word from you. I want to listen to you. So still, I end up learning something from the Holy Spirit. Pero iba, kapag you are blessed with the church holding onto the right truth or the logos of the Word of God. Kaya dito sa church, mga kapatid, parang constitution yan. Hindi mas mataas ang pastor sa Word of God. Ang Word of God ang pinakamataas. Kaso nga lang, ang mga pastor lang talaga nagpapaliwanag. Sila yung nagbibigay ng interpretasyon o pagkaunawa kadalasan ng salita ng Diyos. Pero kahit nga ngayon sa bansa natin, pwede nating sabihin, kahit pa 30 years ka na lawyer, kung mali ang interpretasyon mo sa batas, hindi, mali. Kahit sinani lang yan, pero tama interpretasyon niya sa batas, mas tama siya. Kasi tama yung pagkaunawa niya sa batas. Kaya nga yung kahalagahan ngayon ng information. Ayun yung kahalagahan na sa born-again churches, hindi tayo katulad ng ibang churches na, ito lang yung ituturo, ito lang sasabihin mo, ito lang yung paliwanag mo. Kaya nga, hindi ba mas maganda, pastor, kung isa lang pangalan ng church? I don't think so. Mas maganda nga na unique tayo individually and culturally, pero may isang truth tayong pinangahawakan at doon ay we are one in that truth. May isang kwento si Dr. Yonggi Cho. Merong daw babaeng naka-stretcher na. So lumapit sa kanya, nag-pray sila, and then when they prayed, ay gumaling instantly yung babae. To God be the glory. Kumalat yung balita. Ngayon, may isang deacons lumapit sa kanya. Talagang worker ni Lord. Ngayon, kabisado niya lahat ng mga memory verses. Alam niya, I am the Lord that healed thee. God is my healer. Jesus came here for the sick. So, dinideclare nila yun. Pray sila ng pray. Pero, etong isang babae na ito na lumapit nga sa Panginoon, hindi nakaranas ng himala. Anong pinagkaiba? Bakit itong babae na ito, alam niya yung Word of God, pero gumaling siya. Itong babae na ito, alam din niya yung Word of God, pero hindi siya gumaling. So yun yung pinagkaiba ng logos sa rema. Iba yung you know about God, iba yung you know God yourself. And that's what we are seeking, even me as a pastor. Kung gaano nyo kakailangan yung individual voice ng Holy Spirit sa inyo, just as I. Ganun din kahalaga sa akin yun. And to God be the glory sa mga buhay na nagbago sa church na ito. But it's not us. It's not the church. It's the Rema Word of God to you. Yun. Siya yun. Tanungin kita, sino si Jesus sa iyo? Who is Jesus to you? Clinging to the truth of the Logos, pero nung sinabing si Jesus ang liwanag, ngayon, pag tinanong kita, anong ibig sabihin nung sinabi ni Jesus sa iyo na siya ang liwanag ng buhay mo? That's your rema. Ngayon, kahit pa yung rema mo, napakasimple lang, rema mo yan eh. Hindi mo pwedeng agawin sa'yo yan. Ayun yung lalaki na yon. Pwede ko sabihin sa kanya na, ay, baka naman ano mo lang yan, bigla ka lang gumaling. Pero you cannot take it away from him. Pag rema yan. Very personal yan. Didikit yan sa sistema mo at hindi na mawawala sa'yo. So when you read the Bible, don't just get ano yung logical, philosophical, historical message niyan. But get the message kung ano yung mensahe niyan sa iyo as an individual person. And that's our problem in our society, even in Christian time. Sabi ko nga, ang daming may alam ng Word of God ngayon, lalo na ng justification by faith. Pero, what happens to the lives of those people
na alam itong katotohanan na ito, pero hindi nila nararanasan yung kapangyarihan ng katotohanan na ito. So be careful, do not be deceived, sabi nga ni Paul. In the last days, people will be lovers of themselves. And they will even use the Word of God. Sabi doon, sa mismong word na yon. They know the Word of God, they live as religious people, but they are ignorant to the power of those words. Ayun yung tinuro ni Dr. Yonggi Cho noong mga panahon. Kapatid, iba-iba tayo ng encounter kay Holy Spirit. Kaya medyo naalibadbaran nga ako kapag may mga tao nakikita ko hindi nakafocus sa word. Iisip ko, paano mo mauunawaan yung Word of God if you are half-hearted listening to it? May iba kang iniisip, may iba kang tinitignan. How do you get the Word? You may get the logos, but not the rhema. Kasi pag high IQ person ka, alam mo yan, madali yung sa'yo maintindihan yan. Pero, if you are a spiritual person, kahit pa hindi ka ganong kagaling magsalita ng Word of God, o ganoon kaagaling magpaliwanag ng gospel. Pero yung pananampalataya mo nakakling doon, ay iba yon. One example sa ating church, si Joe Guard. Kinakausap mo yung hirap na hirap siya ipaliwanag. Yung arrangement, yung... Pero alam mo sa buhay niya, buhay na buhay yun. Kasi makakatrabaho niya eh. Sabi sa kanya, Christian ka, at yung mga boss niya, mga... Talagang, hindi mo maitatagi, Kristiyano talaga to. Hindi man siya ganun kalupit sa logos, pero mahalaga ang logos, foundation yun, tandaan niyo yan. Pero iba, kapag yung logos mo napapantayan ng rema mo, ng personal message sa'yo ni Lord. That's our differences to one another. Ayun yung pagkakaiba-iba natin. Hindi may mas mataas dito o mas mababa. May mga, sabi nga walang favoritism si Lord. Meron lang mga mas intimate sa Lord. Hindi porket nararanasan niyo yung kapangyarihan ni Lord, mas favorite siya ni Holy Spirit. No. Meron lang talagang mga anak na malambing o mas intimate masunurin sa magulang. At sila yung madalas na nakakaranas. Kaya nga ang panganay, di ba, sila ang breadwinner. Kasi sila yung talagang sumusunod. Napalaki ng may disiplina. Tama po ba sa mga nanay? Madalas ang panganay, talaga ang may tamang mentality ng pagsisikap sa buhay. O, na disiplina kasi sila eh. Sa iba kasi, lahat tayo anak ni Lord. Lahat tayo pantay-pantay na inibig ng Panginoon. Pero bakit yung iba hindi nararanasan yung kapangyarihan na yan? Yung iba kasi nagtitiwala, sumusunod sa salita ng Panginoon. Kapatid, this is not a discouragement. No? Maaari kang mag-isip ng mga taong buti pa siya masunurin sa Panginoon. No. It is an encouragement pa nga sa ating lahat na sa kabila ng lahat, anak ka pa rin ng Panginoon. At nasa iyo na lang naman yan. Yung gusto mo. So, next. Ayan ang pinagkaiba ng logos and rema. Sinabi ni Yonggi Cho. Ngayon, doon naman tayo sa application ng rema. Dito tayo nagkakatalo-talo. Kung marinig, okay, mamaya ko basahin yung word. May istorya kasi si Yonggi Cho. Merong isang sikat na revivalist na babae sa kanilang pangalan, Yoon Hae Kyung. Korean. So, siya, evangelist siya, marami siyang na-invite na mga kabataan sa gathering nila. Thousands of youth. Now, itong sa gathering nila, biglang may mga bumagyo. Tapos may mga kabataan na tatawid ng ilog. Sabi ng mga kabataan, ay hindi, tumuloy tayo dun sa ilog na yan. Kasi,
sasamahan tayo ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Kung si Peter nakalakad sa tubig, makakalakad din tayo ng tubig. Just believe. Sabi nila. So, naglakad sila doon at yung dala-dala nila yung logos, yung word na si Peter nakalakad sa ano. Tapos hanggang sa na-stuck sila sa gitna ng ilog. Tapos binabagyo na sila. Naririnig ng mga tao, declare sila ng word of God. Hindi. Iba't ibang mga memory verses sila. Binabanggit nila ng binabanggit. Si Peter, walk on water, we shall walk on water. Hanggang sa namatay sila. Inanod sila ng tubig. Dito tayo nagkakatalo-talo, mga kapatid, pagdating sa Word of God. Lagi kasi natin minsan, di ba ito naman yung sabi ni Lord? Di ba ito naman yung word ni Lord? Ito naman yung sinasabi niya. So, dapat ganito. Minsan nga, di ba? Ba't ganon? Yan nga yung word ni Lord, pero ito rin yung word ni Lord. Ngayon, bakit daw nalunod yung mga bata na iyon? Sabi ni Dr. Yonggi Cho, as he prayed to the Lord, the answer is, they have the logos. Pero yung sinabi ng Panginoon kay Peter na lumakad sa tubig, hindi naman sinabi sa kanila yun. Rema ni Peter yun. Na come, lumapit ka. Diyan tayo napapahamak. Minsan, ng Word of God na ina-apply natin na hindi naman talaga yun yung rema, hindi naman yun yung pinapagawa sa specifically ng Panginoon, pero ginagawa. Marami tayo, kahit din ako, naranasan ko yan bilang Kristiyano. Huwag kayong malulungkot. Nararanasan ko yan. Pero, ang mahalaga doon ay, kung maranasan mo, panindigan mo. Decision mo yun eh. Kung nagkamali ka ng application ng Word of God, kesa magmukmuk ka, tumalikod at amanlamig sa Panginoon, harapin mo na lang. Kasi gano'n naman ang pananampalataya. Humingi ka ng tawad, at ayusin mo yung buhay mo. Ngayon, kaso nga lang, itong mga kabataan na ito, they did something really drastic na gumawa sila ng desisyon na parang sila lang, hindi man lang sila nagsik siguro ng payo sa sa church nila, nung pastor nila. Pastor, may rema kami, pupunta kami doon sa ilog, tatayo kami doon. Kasi di ba yun naman kay Peter? That's the importance na merong, sabi nga ni ni Paul, the church is consisting of body of Christ. May apostle, may prophets, may pastors, may teachers, may evangelists. At the same time, meron pang equipping body. Diba? Iba-iba. So, if we make such decisions, there are times, sa sinasabi natin na rema, doon tayo nadidisgrasya. At ingat-ingat. Sabi nga ni Yonggi Cho, kahit na liit lang buti lang mustasa ang pananampalataya mo, pag sinabi mo sa bundok, tumalon nito, tatalon nito sa ilog, tatalon yan. Pero is that the rema? Yan ba yung pinapagawa ng Panginoon? So you see the maturity in this talk sa spirituality natin. Dito natin nauunawaan na ang logos hindi palaging rema na specific instruction ni Lord. Halimbawa, sabi, di ba, yung mga lingkod ng Panginoon, pag uminom ng lason, hindi sila mamamatay? Ito mga dating daan, yun yung inaano sa atin. Ba't hindi kayo uminom ng lason? Ba't kami, kailangan ba namin uminom ng lason? God can prove Himself. Pero kung ilagay kami sa sitwasyon ng Panginoon, na painumin kami ng lason, hindi talaga kami malalason. Dahil yung rema ni Lord. Pero para subukin ng Panginoon, ito, papatunayan namin sa inyo. Alam nyo kapatid, maraming churches ang napahamak dyan. They don't understand yung differences ng rema and logos. Kung ang rema nakakatulong yan sa paglago, pwede rin yan makapahamak sa'yo. Remember, Satan used logos para magpanggap ng rema. Example ng fake rema ni Satan. Si Adam and Eve ba, nung nagkasala sila kasi makasalanan sila o hindi? They are innocent, pure and clean. Malinis sila.
Bakit sila nagkasala? Bakit sila nagkamali? They are influenced from external force or external dimension. They were deceived. Ikaw, Kristiyano ka, nakakasala ka dahil ikaw ay natural na sinner o nagkakamali ka? Yes, pwede ka magkamali kahit na you are naturally clean already by the Holy Spirit. Iba yung sinasabi ni Satan na magkasala ka, ganyan ka naman talaga. That's a lie. Si Adam at Eve, nung nagkamali at nagkasala sila, hindi sila nagkamali because they are naturally sinners. They are clean and perfect and innocent. But, they let themselves, ano yung naging dahilan? Bakit sila nagkasala? Yung free will nila, ginamit nila to disobey the Lord. Same as Christians. Sabi nga nila, may katotohanan sa depravity, no? Pero I believe when you are a Christian, when you are a born again, you are a new creation. There is always hope. Kaya ka naliligo. Bakit ka naliligo? Kasi nadumihan ka. Kung talagang natural na madumi ka, maliligo ka ba? Sayang effort po, pastor, di na ako maliligo. Bakit ka naliligo? Very simple illustration. Naliligo ka kasi ikaw ay natural na malinis at nadudumihan ka lang. Pero kung ikaw ay natural na marumi, huwag ka nang maligo, kapatid. Kung yun ang thinking mo, huwag ka na lang maligo. Sinasayang mo lang ang lakas mo. Kung natural ka na sinner, huwag ka nang magsisi. Kasalanan ka naman sasabihin mo, biyaya lang ni Lord. No, kapatid, huwag ka na lang magsisi. Huwag ka na lang di humingi ng tawad kasi makasalanan ka naman talaga But that's not what is the Lord teaching us. Humingi ka ng tawad kasi hindi ikaw yan. Hindi ka ganyan. Hindi ka anak ng dyablo, anak ka ng Diyos. Mag-ingat kayo sa mga naririnig nyo sa social media. It's everywhere. Mas marami nga actually. Yung teaching ng justification without the sanctification by faith. Alam na alam nila yung biyaya na nagligtas sa atin sa kabila ng ating karumihan. Pero napaka-ignorante pagdating sa usapang kabanalan, buhay ng kabanalan na isang taong nasa Panginoon na. Don't believe that lie. Hindi totoo yun. At wag kayo maniniwala sa mga nagsabing hindi totoo ang free will, predestined na yan. May mga katotohanan doon, kapatid, pero may free will ka talaga. Just as Adam and Eve. Ikaw, bilang isang Kristiyano, I just wanted to put it to you and I pray for the rema of the Lord sa buhay mo. Kaya tayo nagkakasala dahil sa influence sa kaaway and just by our own decision. Hindi dahil sa sinabi ng mga part ng body of Christ na ito, remember what Paul says that I do what I don't want and I don't want I do. Hindi dahil sa alipin ka ng kasalanan. You are just imperfect person. Talaga nagkakamali ka lang. And Paul doesn't believe sa slavery of sin, sa habitual sin. He condemns that. Anong sabi niya, ang mga taong ito sila'y mapapahamak. That's the fruit of their life, of their faith. Ang mga taong hindi namumuhay ng matuwid, pinapakita lang nito na sila ay hindi mananampalataya. Pero hindi kayo bilang isang anak ng Diyos. You start with your speech center in your brain. Sabi ni Bishop Edgar Bato, hindi ako nagkakamali. Pag na-born again ka, na-born again din ba utak mo? Yung mind mo, yung thoughts mo? Ang na-born again, spirit mo. Pero yung mind mo, ang sabi sa Romans 12, you need to renew your mind. Renewal of your mind. So, very dangerous kapag yung rema ay ginamit natin sa mali. At we use it on our own intention. Kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patagasin ang puso nyo. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo, naging magsik sila laban sa Diyos at siya ay sinubok nila roon sa ilang.
Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasama nila. Kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 years. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, sinumpa kong hindi nila makakamta ng kapahingahang galing sa akin. Same thing with the modern churches now. They go to church. This Israelite, nandun lang sila. Pero bakit sabi ng Panginoon, malayo yung puso nila sa akin? Sumusunod naman sila sa Ark of the Covenant, Pero, unknowingly, akala nila makakapasok sila sa Promised Land, yung pala, nakikita ng Panginoon yung katotohanan sa puso nila. God is holy. We cannot hide anything from the Lord. Ngayon, nakikita ni Lord, anak ka niya eh. Kitang-kita niya yon sa ating mga buhay. Minsan tayo, di natin makita. Tama? Ako rin. Minsan may mga pagkakataon, Lord, ano ba itong action ko? Ano ba itong ginagawa ko? Iniisip ko. Actually nga, mamaya sa board, I will confess something and I'll ask for prayer kasi I'm struggling on something. Sabi ko, Lord, hindi ako ganito. Hindi ko dapat to gawin. Same as you, kapatid. God knows in your heart that you are His child. Keep it, panghawakan mo yun. Pero mag-ingat din tayo. Dito, this so many years, akala nila they are part of the people na makatatanggap ng Promised Land. Pero hindi pala. And that's true. Hindi lang sa church natin. To all the churches in the world, I'm calling out all the churches in the world. Hindi porket nasa church ka, Christian ka. Hindi porket pastor ka, Kristiyano ka. Hindi porket worship team ka, Christian ka. Hindi yun ang basihan. God only knows the truth. Siya yung nakakaalam. Pero maganda sa Panginoon, kapag nandun ka sa katotohanan, nakikitaan mo ng bunga yung buhay mo. Kahit paano kakapapayapa ka, kahit paano naman, ay nakita ko naman yung buhay ko from Monday to Sunday. I tried my best to obey the Lord in my heart. Although, Lord, I'm imperfect, pero I don't believe na I'm a sinner. I'm your child. Anak mo ako. So you will see it eh. Kaya nga sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Hindi sa kanilang sinasabi. Hindi sa kanilang title. You will know me by my fruits. Sa bunga ko. Makikilala niyo ako. Kaya dito, sinubok sila. Sige, okay lang. Next mo na. Sinubok nila ang Panginoon in many years. At tumigas na ng tumigas na lang ang puso nila. They continue to sin against Him, rebelling in the wilderness against the Most High. They willfully, nakita nyo, hindi dahil slaves sila eh, they willfully put God to the test by demanding the food they crave. So be careful. Not all desires, not all cravings are from the Lord. Lalo na kung ito yung mga pagkain na craving sa mundo. Ang Israelita, part na sila ng saved generation. Pero they never remained. Ligtas na sila eh. Kaso, pinili nila yung cravings ng mundo. By demanding the food they crave. And again, they put God to test and vex the Holy One of Israel. Sa Psalms yan. In the desert, they gave into their cravings. In the wilderness, they put God to the test. Don't give in. It is true. Meron tayong mga cravings. Our dreams, di ba? Material, financial, relational cravings. Meron din tayong mga cravings sa mag-glorify, maitaas. Marami tayong earthly and worldly cravings. But don't give in.
Hindi po normal yon na lagi tayo nag-give in sa cravings natin. Ang sabi nga ay yung social media daw ay isang cravings. Yes, that's true. Actually, hindi na lang siya parang addiction eh. Ang sabi ng isang pastor, it's a witchcraft already. Magic na yan. Kakaiba na ginagawa ng social media. Talaga, hindi na lang siya addiction psychologically. Spiritual na talaga yan. So be careful. Let's not give in sa spiritual, sa worldly or earthly cravings. Ilaban mo yan, kapatid. Malaya ka. Tinutulungan okay, next slide para matapos na tayo. As we go on. So, sabi ni Yonggi Cho, may mga paraan para ma-receive mo yung rema ni Lord. Number 1, neutral gear. Sa mga nagda-drive, no? Neutral, wag ka muna nga abante. Mag-pray ka muna. Di lang mag-pray, mag-fasting ka. Bakit kailangan mo mag-fasting? Para i-deprive mo yung cravings mo. Ayun naman yung literal na ibig sabihin ng fasting eh. You separate yourself from the world. Alisin mo yung mga bagay na naglalayo sa'yo sa Panginoon. Para malaman mo yung rema ni Lord. Ano mga cravings mo, kapatid? Yan. We are not saved by spiritual discipline. But spiritual discipline will cause us to remain to our saved status in the Lord. Kung hindi tayo magkakaroon ng spiritual discipline, yes, we are saved, pero isang araw magulat tayo, hindi na tayo kabahagi sa mga nailigtas ng Panginoon. Tandaan mo ito, kapatid, ha? Minsan pinagtatawanan natin yung words or spiritual discipline, kung mahalaga ba yan o hindi. Ang mahalaga, biyaya lang ng Panginoon. No, that's not true. That's lie of Satan. Spiritual discipline is necessary for us to remain ourselves to our right and eternal status sa ating kaligtasan. Kasi ang backsliding, hindi ka biglang magbabackslide bukas. Unti-unti yan. Mawawala na ang cravings mo sa Word of God, sa fellowship, sa serving. Unti-unti yan. Una, alisin dyan. Ito sa ICF, bilang pastor. Anong unang mawawala sa iyo kapag nawala ka ng spiritual, first step to lose your salvation. Makikita mo yan, yung mga dating umaatin ng prayer, nawawala. Prayer night. Personal observation ko to bilang pastora. Dito sa church, nakikita ko yan. Una, hindi mo na, kasi para sa atin ang hindi masyadong affecting na gawain ng spiritual discipline natin, prayer night eh. Parang, hindi naman malaki ang epekto niyan. Kasi pwede ka naman mag-pray sa bahay, tama? Pero yan, unti-unti na yan, hanggang sa consistent na yan. Una, 1 week lang yan. Tapos 1 month, hanggang sa isang taon na. Ngayon, magulat ka, di mo na alam. Kailan ba ako huling umatin ng prayer night? Bilang pastor to so, gusto ko lang i-share sa inyo. Tapos pagkatapos niyan, di na umati ng prayer. Ano kasunod? Youth. Lalo, magkabataan pa. Hindi natin ng youth yun. Unti-unti na yan. Hindi mo na. Worship night. Kaya yung mga powerful natin, encounter natin. Worship night muna. Pwede mo mag-worship sa bahay. Di ba? Tapos unti-unti na yan. Hanggang sa youth. Tapos unti-unti na yan, Sunday. Sunday, sa morning lang ako ate. Hanggang sa online muna ako ngayon. Hanggang sa hindi ka na umate. So kapatid, nasa na doon, no? So, ay kaalaga ng spiritual family. Huwag niyo isipin na parang it's something too personal. This is not personal. This is congregational. This is congregational message sa church natin, mga kapatid. Na, yung panlalamig sa pananampalataya doesn't come overnight. Ganon din yung pagiging apoy sa pananampalataya. It comes gradually. Hanggang sa di mo namalayan, wala ka na doon sa paglilingkod mo, wala ka na doon sa intimacy mo sa Panginoon. Kaya nga mahalaga talaga pag may spiritual family ka in church, to sobrang halaga nun. Dahil alam nila
kung paano ka pagagalingin. Parang doktor yan, maraming doktor sa mundo. Pero iba, pag meron kang personal doctor. Yung kilala ka, kilala ka, sige tayo, uminom ka na naman ng Coke. Kasi kilala ka ng doktor mo. So, mas kaya kang pagalingin ng personal doctor mo kasi nakilala ka niya, simula pa noong bago ka magkasakit, nagkasakit ka hanggang sa lumala yung sakit mo. So, he knows it. So, ganun din sa church. Tama yung sinabi ng mga preachers natin, like sinabi ni Ruth last time, Wednesday, hindi porket may problema ka, aalis ka na, lilipat ka sa church na kung saan ka. No, there's no salvation outside church. Kung tayo yung mga tipo ng taong palipat-lipat ng simbahan, no? There's no salvation in it. Walang kaligtasan doon. Hindi ka nakabilang sa mga taong ligtas. Pero syempre, as you repent, hopefully, you repent to the Lord. So, yun, neutral gear, mag-pray, mag-fasting ka, kapatid. Kung gusto mo talaga malaman, ha? Pero kung hindi ka naman nagpe-pray, nagbabasa ng word, actually yung fasting, gawin yung lifestyle yan. Gawin nyo yung talagang, hindi lang fasting, digital di ba? Fasting, pwede nyo rin naman gawin yan. Physical food. Fasting, spiritual discipline. Mahalaga yan para sa atin. And number 2, divine desire. So, mag-pray ka sa Panginoon, tapos ilalagay sa'yo ng Panginoon specific na kagustuhan mo. Meron siya individual na ilalagay sa'yo. Number 3, scriptural screening. Kailangan, itong desire mo na ito, hindi kontra sa Word of God. Ayun naman talaga yun. Alam nyo na yan. Basic na basic yan. Parang may desire ako na asawahin yung asawa ng kapatid ko sa pananampalataya. Scriptural screening na agad dyan. That's wrong. Hindi mo pwede sabihin, rema yan ni Lord sa akin. Kaya nga mahalaga na meron tayong churches before we make such big decisions. Kaya yung mga kabataan, alam nyo na nagpapahamak sa kanila? Decisions not consulted to their mentor. We know one youth, hindi na lihim sa inyo to. Always making decision on her own. Not seeking her mentor. Di po muna ako mag-aaral, di sinisik si mentor. Pupunta po ako dito, di sinisik si mentor. Making your own decisions. Para saan pa may church ka kung mag-isa ka lang gagawa sa pananampalataya mo? Every important decisions in your life, dalin mo yan sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Magiging asawa mo, sabihin mo yan. Paalam mo yan sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Nagkaka-crush ka, sabihin mo. Sa fellow workers mo, sabihin mo sa kanila. Halimbawa, liligawan mo na, sabihin mo, mahalaga yon. Kasi yung mga factor yun na maaaring maka-apekto sa buhay mo. Pero bakit hindi natin sinasabi? Kasi ayaw nating pinapakilaman ang buhay natin. Ayaw natin na yung buhay natin ay mabigyan ng opinion ng iba, ng gabay ng iba. Kasi gusto natin, kung ano yung gusto lang natin makuha, di ba? Kaya hindi mo na sasabihin, hindi ko na sabihin kay Sister Bana, alam ko naman sasabihin yan eh. So, scriptural screening, di ba? Mahalaga yan, kapatid. A beckoning signal. Pag sinabi beckoning signal, mga pangitain. May mga signal yan si Lord. Halimbawa, malinaw na, mag-aasawa ka, Eric, nakalagay doon, mananampalatayang babae. Okay, mukhang ito na yan. May signal yan. Malalaman mo yan. May mga pangitain yan na ikaw na mismo sa sarili mo, ay, ito na dapat yung niligawan ko talaga. Kasi pwede naman niya ligawan si Ate Janet din naman, kasi Christian din naman yun, di ba? Pwede rin naman siya ligawan pero, si Irish, di ba? Pwede niya rin, kung sino man. Pero, meron niyang signal. Ako, bago ako magpastor, may mga signal yan. Talaga masasabi mo, na kaya nga nung bago ko tumayo, alam ko sarili ko, tinawag talaga ako ni Lord. Ganun ka din, kapatid. Hindi ka ilalagay ni Lord sa parang hindi ka sigurado. Pero first, kailangan mo talaga maranasan yung mga divine timing. Ngayon, ayun yung mahalaga, divine timing. Diyan mo na malaman na ito na talaga yon. Pagkabigyan niya ng signal ni Lord, bibigyan kanya ng moment na
i-grab mo na. Kaso ang problema, dito tayo na-fail. Timing na eh. Di mo pa ginagawa. Nandyan na eh. Ayan na eh. Ikaw na lang yung magde-decide. Binigay na sa'yo lahat ng resources ni Lord. Timing mo na lang. Ito na yung timing para sa'yo. Kaya maraming Kristiyanong babae, naging single, mga Kristiyanong lalaki, naging single, andun na eh. Ay, hindi. Diba? Andun na kasi, hindi mo pa inayos. Diba? Hindi mo pa grinab yung pagkakataon na binigay ng Panginoon. Tapos sisisihin ito, will ni Lord. Eh, mahilig tayong gamitin yan, di ba? Will ni Lord. Ito po yung will ni Lord sa buhay ko. Kapatid, I just want you to be careful when we are saying will ni Lord to sa buhay ko. First, kung will ni Lord yan sa buhay mo, hindi mo ililihim yan. Tama? Kasi kung will ni Lord yan, totoo ka dyan eh. Hindi mo kailangan ilihim yan. Hindi mo kailangan sikreto. Hindi mo kailangan ikimkim because that's the truth. Ito will ni Lord sa akin, sa buhay ko. Ako isang sign lang yon. Kung will ni Lord yan, bakit mo kailangan ilihim? Pero kung hindi, ibig sabihin, you are living the truth in the light of God. At baka kasi mapahamak tayo eh. Huwag nating laruin ang Rhema word o yung pananampalataya. Remember, the Holy Spirit is as gentle as dove. Pero nung sinalo, sino ba yung sumalo ng Ark of the Covenant na yun? Sino? Asaph? Si Asaph. Yung intention niya to saluhin yung Ark of the Covenant, he died immediately. Pero I believe nasa heaven siya. Pati yung mga batang nalunod sa ilog, nasa heaven sila. Because they believe in the salvation of Christ. Kaso nga lang, doon sila nadali. They play with the holiness of God. Don't blaspheme the Holy Spirit. Sabi kanina, pag naririnig mo na sa puso mo, yung conviction, pakinggan mo, kapatid. Pag bulay-bulaya mo, bigyan mo ng atensyon. Pag sumikapan mo na maging buhay ito sa buhay mo. Huwag mo hayaan narinig mo, tapos nagbingi-bingihan tayo. Ano mangyayari dyan? Hindi ka naman biglang magiging matigas ang ulo eh. Unti-unti yan. Unti-unti ka. Tayo. Pakinggan natin ang Panginoon. Don't play with your faith. Huwag natin paglaruan yung pananampalataya natin. Seryosohin din natin. So lastly, di na tayo magtatapos. Second to the last verse. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nation, and he will rule them with a rod of iron. He will tread a winepress of the fury of the wrath of God Almighty. So, kung ang salita ay naglikha, ang salita din ay he will destroy the works of the enemy. Even all creation to start a new creation. Next, may this be a comfort to us. Since you have been born again, not of perishable seed, but imperishable, through the living and abiding Word of God. So sabi, ito kayong mga born again na kayo, anak na kayo ng Diyos, naranasan nyo na ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan niya, hindi na daw kayo dapat napapahamak, hindi na kayo yung mga binhi na masisira, kundi kayo yung mga binhi na hindi na dapat wasakin. Sa pamamagitan ng ano? True, living, and abiding Word of God. Through the living Rhema and the Logos of the Word of God. Panghawakan mo yan, katotohanan na yan, kung ano mang meron ka sa Panginoon. Pero kapatid, buhay yan. Do not quench the Holy Spirit. Huwag nating, kung tatanungin niyo ko, ano ang personal na pagkaunawa ko sa blaspheming of the Holy Spirit, syempre, of course, I will not make jokes about Holy Spirit. As literal, I will take it as a literal thing. Kaya nga may mga memes about Holy Spirit, parang, I will not laugh on it, no? Parang hindi ako sasakay dyan. I will take it as practical, pero the main blaspheming of the Holy Spirit is, binabago ka niya, pero di ka nagpapabago. Tinuturuan ka niya, pero di ka nagpapaturo.
Naririnig mo siya pero hindi mo siya pinapakinggan. Parang computer program lang yan. Ito yung pinoprogram sa'yo, pero hindi sumusunod yung system. Eric, itapon mo na yung computer mo. Dahil sira na talaga yan. Pero mga kapatid, this is the promise. May programmer tayong magaling. Pag sinabi niyang red, red! Huwag kang mag-alala. Hindi mo trabaho baguhin ang buhay mo. It is God's job. Ano lang part mo? Free will, sumunod, magtiwala. That's His job. Pero yung sasabihin mo na ikaw yung maghihikahos, ikaw yung maghihirap, ikaw yung magpapagod, ikaw yung magpapagal, kailangan ko mag-fasting para magbago ako. No, kapatid. Instrumento ni Lord John, pero ang pagbabago, ang kapangyarihan nasa Kanya. Don't blaspheme the Holy Spirit. Pakinggan natin. Pero, di ko naman sinasabing blasphemous generation tayo. Paalala lang ito, in a very destructive generation. Na alam na ang word ni Lord. Dati nga, ang justification, halos dito ko lang natutunan yun. Sa dati kong church, di ko alam yun. Basta alam ko, mahal ako ni Jesus. Yun lang. Hanggang sa napunta ako dito sa Emmanuel, doon ko na unawaan na, yung pala yung biyaya ni Lord. Yung pala ibig sabihin nun. Pero dito ko rin naranasan na buhay yung biyaya ng Panginoon. Let's pray. Hindi ka pa tapos sa aming Panginoon at you are still working in us. And this is a work in progress, Lord. And we are excited. And we are looking forward, Lord, to be a generation that gives you glory. Lord, thank you for these logos that you have taught us, that protect us to the lie of the enemy, the wrong and evil interpretation of your word. We thank you, God, for your Holy Spirit that teaches and changes our heart, our being. Salamat po, Panginoon. And comfort mo po kami, God. Personally, nalulungkot din ako, nasasaktan ako, nabibigatan ako, at minsan na hindi ko alam kung anong gagawin sa aking pananampalataya. I know this is the same experience of your children who loves you. God, we pray for your power. We pray for your peace and righteousness. Yung kaligayahan namin sa pagsunod sa kalooban mo. Pagpalain mo po ang iyong salita at ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Lastly, mga kapatid,